Hello mga ka-Inday ko! Ayan, another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. O kita niyo naman, may pag-unat pa sa umaga. Diyan kasi mga ka-Inday ko, hindi ako napaghugas ng mga hugasin kagabi dahil masama talagang aking pakiramdam. Para akong lalagnatin mga ka-Inday ko, kaya ang sabi ko, hayaan ko na muna yung hugasin na yan, makakapaghintay naman yan. Tsaka wala naman yung mga paa para umalis dyan sa lababo. Cherries lang po! Alam niyo naman kasi mga ka-Inday ko na bilang nanay talaga, hindi tayo pwedeng tumanggi sa mga gawaing bahay, lalo na kapag yung mga anak natin ay maliliit pa. Nakadalawang inom nga ako ng gamot yan mga ka-Inday ko sa sakit ng ulo kasi para talaga siyang mabibiyak. Ang sabi ko nga sa aking mga anak, kung mawawala man ako, huwag niyo akong kakalimutan. Ay, taray, my God! Charot lang po! Minsan talaga mga ka-Inday ko, pag ganyan masama yung pakiramdam ko, ay like kong binibiro ang aking mga anak. Kasi alam ko kasi na nag-aalala talaga sila. Tapos ayun pa, madalas wala dito yung daddy nila. Kami lang talagang tatlo. Kaya syempre, nag-aalala yung mga anak ko para sa akin. Ay, taray, sana all concerned. Ang sabi ko nga dyan kay Inday Sofia mga ka-Inday ko, ay nag-aalala ka pala, sana hinugasan mo na lahat ng hugasin para makapagpahinga naman ako. Ay, taray, my God! Pero hindi ko talaga yung sinasabi kay Inday Sofia mga ka-Inday ko kasi alam ko na busy-busy din talaga siya sa school. Kumbaga, hindi nga masakit yung katawang lupa niya pero masakit naman yung utak niya. At saka mga ka-Inday ko, laban na rin nila mamaya kaya sabi ko magpahinga na lang din siya. Maaga na lang kaming matutulog kaya ano lang yung mga hugasin na yan dyan, hindi naman ganun karamihan. Naranasan nyo rin ba yun mga ka-Inday ko na tipo masama na yung pakiramdam nyo pero kailangan nyo pa rin kumilos? Ako kasi mga ka-Inday ko, kwento ko lang sa inyo ha. Noong nanganak kasi ako kay Bunso dahil cesarean ako, kami-kami lang dito sa bahay. Kaya ayun, pagka 3 weeks ko palang pagkapanganak ay naglaban na ako. Kasi nga wala talagang ibang maglalaba. Alangan naman utusan ko si Inday Sofia ay hindi pa naman ganun yun kaya. Hindi katulad noon, ng mga bata noon na at age of 10 nauutusan na talagang maglaba. Tapos, alam nyo ba mga ka-Inday ko, dahil sa, ayun, nagkikilos na ako agad, hindi kinaya ng katawan ko yung sugat ko sa aking sa aking cesarean. Kaya ayun, bumuka talaga siya mga ka-Inday ko, talagang grabe day. Nahirapan talaga kaming mag-ina kasi si Inday Sofia lang po talaga ang kasama ko. At siya na rin yung kasama kong naglilinis. Grabe, dun ko talaga naisip mga ka-Inday ko na ang sarap-sarap talaga siguro pagkasama natin yung magulang natin. 4 months na si Dudong Kalip yung mga ka-Inday ko, ay nag-live seller na rin ako. Talagang nagla-live ako na nag-live, sumasayaw-sayaw pa ako. Grabe talaga mga day. Dahil kailangan ko talagang magkaroon agad ng income dahil sa aking mga kautangan nung nanganak ako. Hindi rin talaga biro mga ka-Inday ko ang mga anak ng cesarean, lalo na kapag nasa private ka. Dahil kakaunti lang naman kasi ang naliles ng mga katulad ng PhilHealth. Hay naku talaga yan mga ka-Inday ko. Minsan nga sabi ko sa asawa ko, wag ka na nga mag-PhilHealth. Wala namang kwenta. Ay, taray, may ganar, Chares! Puro komplikasyon kasi ako dyan kay Dudong Kalip mga ka-Inday ko nung pinagbubuntis ko siya hanggang sa mga anak. Pero, thankful pa rin talaga ako mga ka-Inday ko kasi kitang-kita nyo naman kung gaano siya kapogi at ka-healthy ngayon. Kaya thank you Lord talaga sa buhay ng aking mga anak. At eto, balik na nga tayo sa kwentong buhay nanay ko. Masama nga rin din ang pakiramdam ni Dudong Kalip ngayon dahil grabe yung sipon niya. As in, tubig na tubig talaga mga ka-Inday ko kaya medyo nag-iingit-ingit nga din siya. Hindi siya nakakatulog ng maayos tapos kung natutulog man, nakadapa at yun, nagigising din agad. Kaya nga yung entry kagabi na video ko sa kanya na tungkol sa reels na wag siyang matulog. Ay naku mga ka-Inday ko, talagang ginawa ko lang yun kasi ang cute-cute niya kasing tingnan mga ka-Inday ko habang natutulog. Pero wag ka mga ka-Inday ko, masama po ang pakiramdam ng inyong Dudong Kalip. Kaya ang sabi ko nga kay Ate Sofia, ay maaga muna kami matutulog ngayon. Iiwasan ko muna yung pagpupuyat para mag-reply na mag-reply. Kasi nga, syempre, kailangan pangalagaan din namin yung aming kalusugan. Dahil wala pa naman kami sinasahod dito ng tuloy-tuloy sa aming Facebook. Mamaya, pag sumahod kami, kulang pa itong pambili ng gamot. Ay, taray, may ganar! Madalas kasi mga ka-Inday ko, talagang 1 AM na ako nakakatulog dahil sa pagre-reply, tapos paggawa ko minsan din ng reels, tsaka pag-e-edit. Di naman din kasi ganun kadali ang pag-edit mga ka-Inday ko, kasi kailangan pag-isipan din natin kung ano yung sinasabi natin. Kaya nga ayun si Dudong Kalip nyo ay napupuyat din dahil hindi naman kasi natutulog hanggat hindi ako katabi. Kaya sabi ko nga sa kanya mga ka-Inday ko, susuntukin ko na siya para makatulog siya. Ay, wag ganun, bad po yun.
Mas lamang yata ang entry ko dito sa paghuhugas mga kainday ko. Kaya sana manood pa rin kayo sa aking long video kahit ganito-ganito lang to. Kinatanghalian nga mga kainday ko ay nalala ni Dudong Caleb na merong asim pala dala si Ate Sofia galing dun sa lala niya. Kaya ayun, binalatan ko yung dalawa na natira. Kasi naman ang inyong Dudong Caleb ay napakahilig din sa mangga katulad ko. Alam nyo ba na kapag nakakakita siya ng asim ay gusto niya agad yun binabalatan? Hay, talaga naman itong aking Dudong Caleb ay talagang manang-mana. At ang sabi ko nga sa kanya mga kainday ko, pagkatapos namin kumain ng asim, may kakain na rin kami ng kanin. Nauna nga ito mga kainday ko kasi hindi ko talaga siya kayang pigilin. Talagang gusto niya talaga mga kainday ko na balatan ko na daw yung asim na kinukuha niya. Hay naku naman talaga ngayon Dudong Caleb, hindi ko alam kung naglilihi. Ay! Wag ganon, bata pa po yun. Habang nagpapalat nga ako dyan mga kainday ko, ay nagsisermon din ako. Kasi nga, ginagawa niya sa akin ay nahampas-hampas yung puwet ko. Ang sabi ko nga sa kanya ay sandali lang dahil hindi naman magic ang pagbabalat. Okay lang sana kung nasa CapCut tayo, kayang-kaya ko to i-reverse. Ay, may ganon. Sabi ko nga sa kanya na magpahinga kami pagkatapos kumain. At nilibre nga din pala kami ni Inday Sofia mga kainday ko ng banana loaf na naluluto dun sa may banana. Kaya ang sabi ko sa kanya ay baunin niya lang yung kalahati kasi nga laban din nila ngayon sa math. Ang sabi ko din sa kanya kung anong lang yung kaya niya ay huwag siyang ma-pressure kasi hindi naman talaga biro mga kainday ko ang lumaban sa math. At ito na nga ang inyong Dudong Caleb talagang pag masama ang pakiramdam niya mga kainday ko ay talagang idlip siya ng idlip. Lalo na kapag may sipon, ay kawawa naman talaga ang inyong Dudong Caleb. At ito na nga dumating na ang inyong Inday Sofia ay naku naman talaga mukhang pagod na pagod si Inday. At may pakis-kis pa nga ang dalawa. At eto, chikahan muna, chinika ni ate yung mga nangyari dun sa laban nila. At talagang ang iyong Inday Sofia, pala kwento talaga yan. Ang dami-dami din kwento yan mga kainday ko, parang ako lang. Hindi rin natitigil ang bibig niya, tapos kailangan mo rin siyang pakinggan. Kasi pag hindi mo siya pinapakinggan mga kainday ko, ay magtatampo yan. So yun lang po, bukas na lang ulit.